Tinapik ko muna yung bigas eh. Ito. Ayun, super bitter si Sara Duterte dito sa bigas na usapin, mga kababayan. Kaya yung kanyang naratibo ay talagang tinitwist nila. Sinabi ko kanina sa unang mga topic natin, ayan po kasi yung pinapakita nilang video na kung yan daw yung bigas na ang pangit yung kalidad. Yung bigas daw na yan ay talagang masasabi natin ay ito ay bigas na panghayop lang, mga kababayan. Asan na ba yung bigas na yun? Ayan. Ayan. Ito yung pinapakita nila eh. Ayan. Ay hindi, iba pala to, mga kababayan. Kumbaga, itong paninira na itong bigas na to naranasan nung panahon ni Digong Duterte. Hindi ko napakita yung isang video na pinapakalat nila na ganyan ang itsura. Pero mga kababayan, ito nga nung panahon ni Duterte, may mga bigas ang pangit. Sa isang tindahan sa Luzon, ipinakita ni Aling Carmencita ang itsura ng naluto ng bigas. Sa unang tingin pala, tila matatatangka dahil sa puti ng butil nito. Pero kung ito'y pipisilin, nagdisko na rin. Ako siya ito, hindi ko niya po, puti, murang styrofoam. Wala na. Ako na lang ipadapit, hinala ng pamilya. Sa Davao del Sur galing ang naturang bigas dahil doon kumukuha ng supply ang pinila nila ito. Tingnan nyo, 'di ba? Sa kanila nga dati, mas matindi. O ang puti-puti ng bigas pero hindi mapakinabangan, 'di ba? Parang pag pinisil mo daw styrofoam. Mga kababayan. Ngayon, itong si Sara, may bigas, maayos naman, nakakain, pero ang ginawa nila, siguro naghanap na naman ng mga trolls itong mga 'to, 'di ba? Kasi may siniwalat si Senador Tolentino na itong mga 'to talagang parang nagpakalat na naman sila ng mga troll farm, no? Para magpakalat ng fake news. Hindi ko alam kung sila na naman yan, mga kababayan, kasi nilalabas nila yung tungkol sa may bukbok na bigas na hindi daw mapakinabangan. Kasi nga nasunog na sila na kaya pala ng Pangulo natin na pababain yung presyo ng bigas gaya ng kanyang aspirasyon. At dahil kaya, hahanap naman sila ng paraan para sabihin, kaya naman kayang pababain yung bigas na yan kasi yung bigas na yan ay hindi naman sapat, hindi kayang kainin ng tao, pang baboy lang yan, kaya ganyan yung presyo. 'Di ba? Ganyan sila katindi, mga kababayan. Ganyan ka buwisit ang mga ito. Wala silang talagang concern o wala silang masasabi natin na itong mga to ay walang katuwaan para sa mga kababayan natin. Diba? Anong gusto ninyo? Ang bibilin ng mga mahihirap ay yung presyong 87 pesos? Sabi nga ng isang kababayan natin dito ito, sabi niya walang hiya yan. Iba yung nagpi-play. Ano? Sara, para masabi ko sa'yo, ang 20 pesos na bigas para sa amin. Ay, grasya. Para sa milyonaryo ba? Para sa'yo, ang 20 pesos na bigas ay pagkain baboy. Ganyan kang ka-baboy sa grasya ng Panginoon. Kung kalahin mo bigas, sasabihin mo pagkain baboy. Para sa tao ang bigas. Saka bakit dudang-duda ka? Ha? Alam mo ba ang mga taong dudang-duda? Di ba mga kababayan, bakit dudang-duda sila? Sila ba? Ang tanong dito, tama yung tanong niya Bakit dudang-duda ka? Bakit kayo ba ang humaharang para hindi mapababa yung presyo ng bigas ng ating Pangulo?
'di ba? Ang pagkain na 'yan dapat matuwa na siya kasi kayang-kaya ng bilhin ng mga kapatid natin, mga kababayan natin na wala namang sapat na kita. Anong sinabi rito mga kababayan? Meron pang binabanggit dito na isa. Kaya lang Ay, loko tong ano na to. Ayun, nawala yung isang video. Ayun, sabi ko na nga. Wala yung ano dito. Ang binabanggit dito, mga kababayan, tungkol sa bigas na yan, hindi yan kaya ng mga walang-wala sa buhay. Yung pagbaba ng bigas ay malaking bagay para dun sa mga sapat lang yung kita. Kasi sa halip na ito ay pambili pa nila ng bigas, yung sobra, di ba halimbawa mga kababayan, ang bigas ay nasa 50, 67 o mga ganyan, mga presyo na ganyan. Yung 40 pesos na difference, imbis na ito ay pambibili na nila ng bigas din, di ba? Sabihin natin, let's say yung presyo ng bigas is 65. So pag naging 20, may 45 pesos. Yung 45 pesos na yon, they could pambili ng ulam eh. Diba? Pwede nilang ipandagdag yon, pambili ng ulam. Hindi na sila mang problema. O, limbawa, yun lang talaga yung pera nila, 65 lang. Mga kababayan, pwede na nilang ipambili ng sardinas. Diba? Eh, patawid gutom na. Oh, hindi ba sila natutuwa nun? Hindi ka ba natutuwa, BP Sara? At ang tanong na sinasabi kanina, bakit kayo ay dudang-duda? Hindi ba isa kayo sa mga nagsasabi o baka pumipigil para mapababa ang presyo ng bigas? Kaya nangyayari ngayon, pahirapan maging yung mga magsasaka natin, mga kababayan. Eh may nangyayari sa kanilang mga tanim. 'Di ba? Baka mamaya kasi may sumasabotahe. Baka mamaya, yung mga bigas na yan, kaya ang hirap-hirap mapababa dahil nga, hindi ko alam kung ayaw ko rin naman magsalita ng tapos, baka mamaya makasuhan tayo, no? Pero nakakapagtaka lang, bakit kayo nagdududa? Bakit nyo sinasabi na ito ay para sa eleksyon lang? Bakit ngayon lang natutupad ngayong 2025 election? Ang pagbababa ng bigas, mga kababayan, ang atin bang kagustuhan na pababain ng bigas ay kailangan may certain time? Kailangan merong specific na kailangan ganito, di ba? Kailangan wag natin itapat sa election. Pwede, ganun ba yung gusto ninyo mangyari? Hindi naman siguro, mga kababayan, tama yon na kailangan hindi itatapat ang eleksyon. Eh kung ibinigay talaga ng pagkakataon na bumaba yung presyo ng bigas sa panahon ng eleksyon. 'Di ba? Alangan naman sabihin natin, ang gusto ata nilang mangyari, iurong natin, 'di ba? Bumaba yung bigas. Oh, yung presyo. Tapos, election ngayon. Huwag muna natin pababain. Pwede bang ganon, mga kababayan? Election ngayon. Natapat sa eleksyon, baka sabihin sa atin tinatapat lang natin, baka sabihin sa atin ganito ganyan. Hindi pwedeng ganun. Eto mga kababayan, hindi pwede dito yung delay. Kasi pag ito i-delay mo, yung pagbaba niyan, sa susunod baka hindi mo na makuha yung presyo na gusto mo na yun. Diba?